Sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Malinaw na Martin Romualdez, Zaldico at Mr. Dalipi committed a crime against the Republic of the Philippines. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinubmit nila doon sa plenary session para i-aproban nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas lang nila yung enrolled bill. Okay. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga, 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung bicameral conference committee report i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahan ng mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement ang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinubmit nila doon sa plenary session para i-aproban nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Sila po. Attorney Brady, bago natin umpisa ng Q&A. Okay na? Boss, sino una magtatanong? Carlo Mateo ng DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito
isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga, 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan niya ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representatives and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pa-explain further yung dyan. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issue. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na
Ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no. So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan eh, no, yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Zaldico, at Mr. Dalipi committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Follow-up question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino, si Sir Jeco magbatay po siguro. Meron ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayag yung kung ilang pahina rin po yan? Fine-tune pa. Yung pong draft, pinapine-tune pa po eh. So, by Monday na lang po. But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangang manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong inilalagay nila. Pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po ang korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered. We have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dingbaxia scandal, 3.5 billion lang ngayon, because kung kukumpara rito, that's peanuts. Ngayon ay nasa Sandigan Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez
for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So, kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidemanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kami tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali, ay dinidemanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po.